yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Paano ka naligtas sa bagong buwan? Salamat sa Panginoon. Amen. At yun po, layunin ng church. Ng church na ito. Ganun po kahalaga ang gawain dito, mga kapatid. Ito po ay hindi lang basta gawain. Dakilang gawain. Hindi lang mahalaga, kundi napakahalaga gawain. So whatsoever is the principle, one of the principles in serving in God's service, or is whatsoever is done for God, we must done it willingly. Masaya. Hindi napipilitan lamang. And number two, whatsoever is done for God must be our best. Must be our best. In the book of Numbers, nahanap ko yung salamin ko. Hindi na, dito pala sa in the book of Numbers, in the book of Numbers, sometimes, hindi ba gano'n eh. Naghahanap mo yan. Nagagalit pa. Hindi pala, sunod-sunod ka. Okay, in the book of Numbers, chapter 29, verse 8, nasabi po rito mga kapatid, but ye shall offer a burnt offering unto the Lord for a sweet savour, one young bullock, one ram, and 7 lambs of the first year. They shall be unto you without blemish. Sabi ng Panginoon sa mga Israelites, sabi, kung maghahandog kayo sa akin, maghahandog kayo ng walang kapintasan. Walang kapintasan. Mga kapatid, doon po in the book of Genesis chapter 4, nakita po natin doon yung paghahandog ni Abel and ni Cain. Pareho sila naghandog, mga kapatid. Naghandog si Abel, naghandog din si Cain. And inutusan sila maghandog ng Panginoon. So, naghandog sila. Pero si Abel bilang pastor, magpastor, nangangalaga po ng mga hayop. So, ginawa po ni Abel, mga kapatid, pinili niya yung pinakamaganda. Pinakamaganda, and the best. Eh, sabi nga ng Bible, mga kapatid, pareho sila naghandog, pero ang binigyan ng kasiyahan ng Panginoon, yung handog ni Abel. Pareho sila naghandog, pero ang binigyan ng kasiyahan sa paghahandog na yun, ay yung paghahandog ni Abel. Dahil ang ginawa ni Abel, mga kapatid, pinili niya yung pinakamaganda sa kanyang mga alaga. Yung hindi yung pilay, hindi yung bulang. Walang garapata. Sa aso pala yung garapata. Naalala ko si pastor yung kuya ko. Hindi ko makalimutan yun. Kuya ko. Namatay sa kabilang buhay namin. Talagang doon sa bahay nila, talagang minsan mapunta ako, tagal ako nakapunta, pumasal ako, pambihira. Hindi yabang lamang. Mga kapatid, ito po ay ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay kusang loob. Kusang loob, willingly. Kusang loob, masaya. Hindi yun napipilitan lamang. Walang reklamo. Amen? Mga kapatid, if whatsoever is done for God, we must done it willingly. Mga kapatid, gusto ko lang makita nyo, if you are a member of this church, pagka naglilingkod ka sa Panginoon, pagka naghahanto ka sa Panginoon, ay hindi ka lang nakikigaya. Hindi ka lang nakikisama. Tandaan mo, mga kapatid, tandaan nyo, na as a member of this church, ano man ang kaluluwalhati ng church, ano man ang progress ng church, kasama ka ron. Kasama ka ron. Kaya nga doon sa amin, sa church, sabi ko nga doon sa church, yung nag-raise kami para doon sa aming building project. Sabi ko, mga kapatid,
Pwede namin, meron kasi isang kapatiran doon, meron kayong kaya. Sabi ko, pwede namin pag-usapan lang namin ito ni Brother Boy, and meron kami ng pera, at okay, may tayo na natin yung building na yan. Pero tanda mga kapatid, hindi po maganda para sa akin o para sa inyo. As a member of the church, kailangan kasama kayo. Kasama kayo dyan. Yung privilege na meron kayo sa church na ito, kasama kayo. Pag ginawa ko ito mga kapatid, inaagawa ko kayo, inaagawa ko sa inyo yung privilege na yan, yung kalayaan na yan, yung blessing na yan, na gagamit nyo sa gawain ng Panginoon. So ano man, if you're a member of the church, sabi ko nga, you need to be a part of this church. You must be involved. Ano man ang practice ng church or ang ikaluluwa na atin ng church, kasama ka rin. Amen? So, whatsoever is done for God, we must do it willingly. Amen? Not grudgingly. Not grudgingly, mga kapatid, means hindi napipilitan lamang. Hindi masama ang loob. Hindi pagalit. Hindi Biyernes Santo ang mukha. Hindi mareklamo. Pagalit na, masama na ito, kung nagbibigay, itong Biyernes Santo na nga mukha, nagreklamo pa. Biyernes Santo na mukha, napipilitan lang. Marami pa sinasabi, no? Bigaya na naman. Ano ba naman ito? Ang bibigaya naman ito. Ano naman ito? Itong investment conference ito, hanap buhay na naman ito. Ganun po ang... even ako, naranasan ko po yan nung bago pa lang ako sa church. Hindi ko pa alam yung kahalagahan sa church. Yung ginagawa ng church para sa atin. Mga kapatid, pinagagawa po sa atin ng Panginoon, yung bagay na yan, nais niya na tayo pagpalain ng Panginoon. The more we give, the more God will bless us. The more we know, kaya nandito tayo mga kapatid, para lalo pa natin makilala ang Panginoon. Kaya mahalaga po yung pag-attend sa church. Yung mga na-open, yung mga maraming nawawala sa church, yun po yung hindi madalas makita sa church. Pero kung ikaw ay narito, the more ikaw ay narito, nakikilala mo ang Panginoon, mga kapatid. Nakikilala mo ang Panginoon. Nakikita mo paano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. And the more you know God, the more you will love God. And the more you will love God, the more you will serve God. Makikita mo that you are nothing. Na without God, you are nothing. So, napakalaga po mga kapatid, na yung ating pagbibigay sa gawain, yung paglilingkod natin sa Panginoon. And, mga kapatid, hindi mo tayo nakatago sa Panginoon. Maaaring hindi makita ni Pastor. Yung loobin mo, na puro ka reklamo. Na masama ang loob mo. Na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon o ikaw ay naghahandog sa Panginoon. Maring hindi makita ng pastor. Maring hindi makita ng church. Yung loobin mo. Pero kita yan ng Panginoon. Amen? Kita yan ng Panginoon. So, mga kapatid, whatever we do for God is done for God, we must do it willingly. Mga kapatid, wala pong reklamo. Walang reklamo. Hindi napipilitan lamang. Hindi napipilitan lamang. Pagkos, taimtim na pagmamahal. Taimtim na pagbibigay ang ginawa ng Panginoon doon sa krus para sa atin. Walang reklamo. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Yun lang makita natin mga kapatid.
Hindi pwede hindi ka maglingkod sa Panginoon. Amen. Paano